Ngayon naman po, dumako tayo dito. Dito sa isang topic natin, mga kababayan, kasi ang thumbnail dito, ang nilagay na thumbnail po ng UNTV, 50-50. Sagutin ang Bago ko i-play ito, papakita ko muna sa inyo kung ano yung thumbnail nitong video natin. Kasi sabi ko, nako, ano nangyari kay Guo? Nategi na, montik mategi. Ito, papakita ko sa inyo yung thumbnail, ha. Ito po, yung ipapalabas natin, mga kababayan. Ayan yan. Ayan, oh, nakalagay dito. Pang ilan ba yan? Ayan, yung nasa taas. Nag-50-50. Nag-50-50 daw po. So, iniisip ko, matetegi ba si Guo? O kumbaga parang nag-aano lang, nag-aalibay lang na hindi maganda ang pakiramdam. Sabi dito, nag-50-50 siya eh. Ano kaya yung 50-50 na yun? Pakinggan po natin yung balita. payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily humarap na sa Senado at tapusin niyang sagutin ang aming mga tanong at Yun daw po kasi ang payo ng kanyang legal team o nung kanyang mga attorney, mga kababayan ay kumbaga sabi, para mapapaniwala tayo is sumuko na, humarap na, lumantad na. Para mapapaniwala po tayo, mga kababayan. Pero kayo po, naniniwala po ba kayo na hindi nila alam talaga kung nasaan si Mayor Guo? Kayo po ba naniniwala na ang lawyer nila walang kinalaman kung nasaan sila? I don't think so. Alam po nila yan, mga kababayan. So, pinapaikot tayo? Ano po? Pero tama yung advice, ha? Tama yung advice na lumantad na at humarap na. Kaso, parang hindi lang natin kayang tanggapin, mga kababayan, yung kunyari nilang hindi nila alam. Matapos bigong matuntun sa kanilang farm, hinimok ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na sumuko na o kaya'y tanggapin na ang arrest order. Para sa senadora, makabubuti kung humarap na lang ang suspendidong alkalde sa pagdinig upang mabigyang linaw na ang umano'y koneksyon nito sa sindikato na nasa likod ng iligal na operasyon ng mga pogo. May patutsyada rin ang senadora sa Facebook post ni suspended Mayor Guo kung sa ano nakalagay dito? Ako po ay isang Pilipino at may malaking puso for Bamban at mahal na mahal ko ang Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni dito, Senadora Risa Ontiveros. Ang nagpasalamat ito sa mga residente ng Bamban at iginiit na isa siyang Pilipino. kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Umaasa ang senadora na nasa Pilipinas pa ang alkalde, ngunit sakaling nakalabas na ito ng bansa, makikipagtulungan anya sila sa mga otoridad ng ibang bansa na nag-iimbestiga na rin sa issue ng pogo. Ayan, hindi lang naman po sa Pilipinas yung mga ano niya, business partner niya, hindi lang naman po sa Pilipinas wanted Sa ibang bansa din po, mga kababayan. So posible, papasok na naman dito yung mga iba't ibang kapulisan sa iba't ibang bansa po, mga bossing. Eto po, no, etong si Mayor Alice Guo kasama nung kanyang mga kasama nung kanyang legal team, mga kababayan. No? Eto yung sinasabi sa lalaki na kahit pukpukin pa ang itlog mo, wag kang aamin. Mga kababayan, ganun ho yun sila. Yung tipo bang bukong-buko mo na, kitang-kita na lahat ng ebidensya, napakatitibay ng ebidensya, wala, pagdidiinan nila na hindi totoo yung ebidensyang mga ipinipresenta po ng ating mga senador, mga kababayan. Talagang, wala, lumaki ako sa farm. Talagang meron Teacher Rubilin. Ganun po talaga. Kahit bukom-buko mo na, kahit nasabi na ni Senator Sherwin Gatchalian na kaeskwela ko yan. Walang farm doon sa amin. Ipagdidikdikan niya pa din na lumaki ako sa farm.
At President Pro Tempore Jinggoy Estrada naniniwalang dapat magsanib puwersa na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may police powers para hanapin si Mayor Guo. Yan na. Ayon sa abogado ni suspended Mayor Guo na si Attorney Stephen David, hindi pa sigurado kung dadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig sa July 29 dahil nakararanas umano ito ng matinding trauma. Ngunit pinayuhan na umano niya ito na humarap sa pagdinig. Ayun pala, nakasulat dito, pagharap ni Mayor Guo sa susunod na pagdinig, 50-50 pa. Yung pala yun, mga kababayan. Akala ko naman, nag-50-50 si Mayor Guo dahil sa trauma. Yung pala, yung pagharap ni Mayor Guo sa susunod na pagdinig, 50-50 pa, hindi pa sigurado. Unahan ko na po kayo. Hindi a-attend dyan. Unahan ko na po kayo, hindi a-attend dyan. Yung mga ganyang sinasabi ng mga lawyer nila, di pa sure eh. Kasi nakakaranas ng trauma eh. Hindi ho a-attend dyan, mga kababayan. Sabi dyan. May dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process. Kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Kaya naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago mag-include. Yon, tama yon, Kibuloy. Sayang yung buhay kapag ka nagtago ka. Kahit kita mo, umabot na sa meron kang 10 milyong patong sa ulo. Pero ang palabas ng mga bantot vloggers po, mga kababayan, hindi nagtatago si Kibuloy. Unavailable lang. Pinipilit ho nila. Kapag ka fugitive, nahatulan na. Pagka yung fugitive, may hatol na, eto wala pa. Nagtatago pa din sa batas yan, si Kibuloy. Wag na nga natin gamitin yung pagtatago sa batas o wag na natin gamitin yung fugitive, nagagalit yung mga bantot na supporters. Ang gamitin na lang natin kung ano yung sinasabi. Wanted talaga. Sana mahuli na si Kibuloy na wanted, mga kababayan. Pinagtatagal pa nila. Kahit gaano katagal yan, ang pupuntahan pa din yan, masasakote pa din yan. Kailan yun, di ba? Samantala, kung mag-a-appear ka, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gayunman, tiniyak umano ng suspendidong alkalde na nasa Pilipinas pa siya. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagaranti. Biruin mo, may takot pa pala si Mayor Alice Guo, ex-Mayor Alice Guo, may takot pa pala, Kung makikita nyo po yung mga balita, yung mga nasasangkot siya, anak ng tinapa. merong mga torture hub doon sa loob ng Pogo, merong mga human trafficking. Tapos mapapakinggan natin sa kanyang lawyer na may takot pa daw po si Alice Guo. Diyan ka naman ng safety doon. Mas safe ka pa nga doon kung tutusin. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng Office of Sergeant at Arms sa usaan ng Senado kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang individual. Kasabay ng panawagang sumuko na sa Senado, tiniyak ng liderato ng Senado na magiging ligtas dito si suspended Bamban Mayor Guo at iba pang inisyuhan ng arrest order. Correct! Ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para hindi tira sa Senado ng seguridad. Nino man, kabilang na. Kasalukuyan namang nakadetene sa Senado. Ang daming dyan, ang daming tawag dyan, security dyan. Imposibleng masaktan ka dyan o may tumegi sa iyo dyan sa loob ng Senado. Pero ito, mga kababayan, yan pong naka-blurred na yan, si Nancy, hindi si Nancy Binay yan, si Nancy Gamo, mga kababayan. Mukhang matagal na silang hindi nagkikita ni Mayor Alice Guo O pagsuko ni Mayor Alice Guo, mukhang magre-reunion sila sa loob. Ang sinasabing accountant ni Mayor Guo na si Nancy Gamo at ihaharap sa susunod na pagdinig. Ang isa pa sa pinaaresto ng Senado na si Dennis Cunanan, hindi pa natatanggap ang arrest order ayon sa kanyang abogado. Ngunit planoan niya nitong humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, pag-aaralan naman ng komite kung iimbitahan sa susunod na pagdinig si Michael Yang na naging Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos isiwalat ni Senator Hontiveros na may direkta o manong transaksyon ang kapatid itong si Yang Hongjiang
Liang sa Baofu Land Development kung saan co-incorporator si Mayor Guo. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan nung nakaraang mga vlog natin po na sinasabi, no, na yung mga Parmali o yung mga sangkot do sa Parmali sangkot din daw po dito sa mga illegal na pogo, mga kababayan. Incorporator din umano ito ng Fullwind Group of Companies kung saan chairman si Michael Yang at kung saan incorporator din umano si Gerald Cruz na konektado naman anya sa Parmali Biological Corporation. So kaya ko sinasabi na parang one big happy Farmally, itong dating Farmally members na lumilitaw one by one ay Pogo members din. Well, kung ma-establish namin na talagang may connection si Michael Yang bukod sa kanyang kapatid, hindi lamang sa Farmally kundi dito sa Pogo, dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then, of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Ayan. Ang mangyayari po niyan, mga kababayan, connect the dot na po yan. Hanggang sa umabot. Sino ba talaga ang mastermind? Sino ba talaga ang protector itong Pogo sa Pilipinas, mga kababayan, o yung mga illegal na Pogo dyan sa Pilipinas? Ayon sa abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, hindi niya kilala ang sinasabing kapatid ni Michael Yang at hindi rin umano niya alam na may kapatid ang kanyang kliyente. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Madami pa. Sabi ko nga po sa inyo, lagi, mga kababayan, papasok pa lang po tayo, no, sa exciting part, mga kababayan. Mas mukhang madami pa pong makikita dito at mabubuko, mga bossing.